Ayun na po mga kalinga po, bumubuhos na. Hindi ka dyan natulog. Grabe oh. Buhos talaga. Tira na siguro po yung ilaw mo yun. Yun yung lamesa. Dito na lang. Dito. Okay lang ba? Okay lang ba dito? Wala pa ito po yung asukal. Ay, okay. So yun guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, and andito na para magbigay na naman po ng isang reaction regarding nga po dito sa pagdalaw ng Kalingap Tahanan po, sa bahay ni Biancy para kumustahin, and merong pwedeng i-consider na bad news kasi ayan, malalaman po natin mamaya. So, huwag na natin patagalin ito. Basta baga tayo tumuloy ay patuloy lang po natin suportahan ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan na Kuya Val Santos Matubang, Ate Ada Vlogs, and Kalingap Prabs. So yan guys, samahan po ninyo ako. At bago tayo tumuloy, syempre huwag kalimutang mag-thumbs up. So, let's go! Yes, sir. Dito na po tayo kalagyan, si grabe. Kahit kahit maulan, malinis pa rin po, nami-maintain pa rin po nila diyan sa Nice. kalinisan ng mga Ganda pa rin. bango nga. Kumusta kayo na dito, Nay? Amoy tuyo daw. So yun. Dito po kayo? So ayun mga kalingap, magandang araw po sa inyo lahat. Kasama po natin ngayon ang mama ni Viancy. And nandito po tayo sa kanila. Kumustahin po natin sila. Kasi nabalitaan namin na nagbaha pala dito sa may ilog. Dito malapit sa inyo, Ano po, bagay hindi po kami nakapadait ng Na-stranded kayo na dito. Kaya pag mapamili baga dapat magpadait. Sabi ko, na lang, pag-upa na lang po. Pag-upa na lang. Mga family banding sana kayo ni kahapon. Linggo ba ganun kahapon? Mga paninda. Paninda. So yun guys, isa yun sa mga mga good news kasi talagang panay-panay din ang pag-refill nila sa kanilang mga paninda na nauubos. Ibig sabihin talagang maganda ang takbo na kanilang tindahan, which is well and good. Stock sa tindahan. Naubos na yung iba ay kaya hindi kami makadaan kahapon. Grabe kasi yung ulan na walang tigil. Doon nga din sa amin baha na bro. Oo. Basa pati ang ulan. Kahit saan po. Basa yung ulan. Kumusta man kayo dito, Nay? Sa bahay ninyo? Ayos lang po. Si Biancy dito natutulog yan. Si Viancy po. Hindi na po nag-apartment si Viancy? Akala ko po kasi nung nakaraan, si Viancy naka-apartment sa inyo, bro. Dati. Dati. Oh, dati. Kasi si Kuenel po, everyday, sabi niya, marami daw siyang bulong kay Viancy. Hindi naman ako natutulog. Yun din naman. Si Tiny bulong. Si Tiny kasi si Tiny, doon din nakatira si Tiny, di ba? Mabait po yung mama ni Kuya Nel. Mabait Bait po. yun. Kaya nga, kita nyo naman ako. Oo. Binigyan ako ng ng mga orchids. Wow. Wow! Mabait daw yung mama ni Kuya Nel. Nagbigay ng mga orchids. And yun guys, may nabanggit kanina si Mama Hansel na hindi na ulit na apartment si Viancy. Siguro ay may dahilan. And nasabi rin niya kanina na ituro niya na sa baba natutulog si Viancy po doon sa kwarto ni na mama niya. Yan ay malalaman natin maya-maya lang kung bakit hindi na siya natutulog sa kwarto niya, guys. Kita nyo na yun? Kayo ba? Promote? Bakit may hindi na nag-apartment si Viancy? Malapit man na po ang bakasyon tsaka kaya naman na po ni Papa yung hatid sundo. Nahatid sundo na lang po. Yun na nandito siya para yun na maintain yung pagkain niya. Sabagay, Nice. para sa akin medyo malapit pa din naman itong medyo malapit-lapit din ng itong Tsaka di naman ito ganun kalala. Malapit naman po. Kaya naman. Kaya naman. Actually, yun naman yung, sa pagkakaalam ko, yun naman talaga yung plano nila before nung pag-alis niya sa unang apartment. Yung kasama niya yung mga ibang, mga beneficiaries ni Kalingap Edu. Supposedly, yan talaga siya titira sa bahay po nila, para, yun, hindi na siya mahirapan sa paghahanda ng kanyang mga pagkain, paglalaba, lahat-lahat na, dyan naman yung parents niya, Pero nag-offer yata sina Dr. Lab na doon na lang muna tumira
sa apartment po nila, ano, doon nga sa compound ni na Kuya Nel. And so ngayon, nakabalik na pala siya ulit dyan. So, okay yan. Mas maganda nga yung nandyan siya at kasama niya, yung kanyang pamilya. Tsaka, May tricycle naman. May tricycle naman. Pag medyo late na, di ba? Oo. Pag ano na, kunyari na sakali na may sariling motor na si Benzi, papayagan niyo ba siya na magmotor na lang? yung may motor po yan, yung dilaw. Kasi, Oo, may- ay, Actually, meron naman yung binigay niya, no? Merong binigay si Kuya Val. Si Kuya Val yata. Yeah, si Kuya Val ang nagbigay ng motor niya before. ayaw po. Ayun na pa po na. Lagyan na lang natin ng sidecar. Di, para safe. Kasi hindi niyo pa pala na pinapayagan si Kasi Fiancé. delikado baga. Ang dami baga nangyayari dyan sa anong... Mabilis dito bro, ang mga sasakyan dito. Mabilis. Which is ako guys, agree na agree. Noon ko pa rin na babanggit yan na isa rin ako sa mga hindi nag-agree na magmotor si Viancy. Sayang ang skin. Alam naman natin, lalo-lalo motorsiklo, no? Napaka-prone po sa aksidente niyan. Masagi lang ng kaunti o malubak ng kaunti pag hindi mo na control. Aksidente na kagad. And of course, kahit gaano ka pa kagaling or gaano ka pa kaingat mag-drive, kung hindi naman maingat yung mga nakakasabayan mo or makakasalubong mo sa daan. So, ganun pa rin. At least kung 4 wheels ay mas safer, malayo na mas safe ang 4 wheels kaysa sa dalawa lang ang gulong means motorsiklo guys. So, tama lang talaga na hindi nila pinagmumotor si Viancy. Pero ano po, buti naman na okay kayo dito, ano? Di naman na kayo dito, binaba nung mga nakaraan. Hindi man po dito binabaha. Mataas sila. Mataas naman. Tataasan ito eh. Kasi yung ano lang ni Biancy. Kasi yung Yung room niya medyo nagtutulo na doon sa sa kwarto. yung kwarto na yung mismo ni Bianca ang binaha. Yung dito na, hindi binaha. Tuyo. Pero yung nasa taas sa kwarto, yun ang binaha. Kakaiba yung bahan. Tawad naman yung sinawad na namin ng magkana. Ano pala, Nay? Actually, yung guys, yung kwarto ni Biancy, maski nung bagong gawa pa lang yung bahay po nila, nagkaroon na rin ng problema sa tulo, pero naagapan. Kumbaga, pero ngayon, guys, grabe talaga. Mamaya makikita natin. So, tuloy natin to guys. Ano po, yun ay butas na? Nagkabutas po. Nagkabutas siguro. Butas, Pero inakyat na yan ng papa niya kasi nagtutulog baga dito. Inakyat niya na hindi pa man. Kaya ngayon umulan, tulog na naman. Sa tingin ko bro, ibang butas. Pag umuulan lang siguro. Yeah, pag umuulan na tumutulog. Pag umulan lang, Diyan na mainit. ang galing din nanay. Kaya Talino. ulit daw niya yan. Baka yun sa mga pinakuan. Nilagyan na yan ng papa niya eh. Nakapul kasi po. Tubig. Bulkasin. Nakapul kasi. Di na sa'yo natutuwa si nanay, Nay, pwede niyo po siyang sapakin. Sapakin mo na. Okay lang po. Sapakin. Hindi po namin kayo pipigilan. Pag medyo nainis na kayo, Nay, pwede po. Pwede naman po, Nay. Okay lang ba, bro? Hindi po. Sabi ko sa iyo eh. Pwede mo makita yung tulo sa kwarto ni Sige Bianca po. po. Yung mga damit doon talagang inano namin kasi Ay. kalat lang po. Kasi tutulong ako. Maganda po makita natin yung sira para alam po namin yung Kaya naglilinis po kami. kayang ayusin kasi may dala po kaming karpintero dito. Ito po. Tara guys, dito tayo sa taas po. Ito Nay? Kwarto po yan ng mga boys. Ay, kwarto ng mga boys. Aral po. Hi boys. Kaya Ang linis pa rin. Ang cute na yung mga anak mo lalaki, Mga hindi po yan layas. Iiwas niyo po kay Beshi yan. So ito po yung kwarto ni Viancy po, mga kalingap. Kaso po, Bukasan yung ilaw kasi. ngayon, medyo magulo po kasi tumutulo daw yung tumutulo din sa ilaw. Grabe, may mga timba. Same guys, Grabe bro, ang lakas ng tulo. Ayun mo simba. Bro, pusinta baka. So yun guys, talaga nakakaipon na marami. Hindi pa umuulan yan. Ibig sabihin po, ay hindi umulan at tumutulo pa rin. Ibig sabihin, may mga naipon na tubig sa loob ng kisame po. So yun po, wala namang ibang panggagalingan dyan, kundi naipon. Ibig sabihin, malala na talaga yung sitwasyon. Kurinta ko dito bro. Mahal ko ang pamilya ko. So ito po, grabe ang lakas ng tulo bro. Medyo malakas bro ang Kasi chandelier.
Tsaka doon dumadaan guys sa mga ano, sa may chandelier, and of course sa mga pinagduktungan ng kisame po ano. Talaga maghahanap talaga ng ano, ng passage yung tubig kung saan siya easy access para sa kanya na dumaan. And of course sa may ano, sa may chandelier, dahil may butas naman po yan na dinadaanan ng ano ng wire. Kaya napakadelikado rin kasi baka mag-short. So, magkaroon ng short circuit. So, napaka-dangerous. So, tama lang talaga na hindi talaga matutulog si Viancy dyan, guys. Wala pa yung ulan ngayon, mga kalingap. Baka pwede mong tanongin Yun, yung siya. wala pang ulan. Baka sa linya ng kuryente. Ay, grabe nga. Puno. Hindi ako kumbinsido na sa linya lang ng kuryente kapag ganyan nakalakas. Ano na yan? Mamaya guys, titingnan natin yung ano, yung ibabaw ng bahay po nila, ano, yung bubong. Ano po sila dito? Oh. Dito na rin. Uy, basa guys! Beyonce. Basta po dyan ba? Bro, dito na rin naglalabas sa Beyonce. Baka. Kung bababa pa siya, pagod yun. So ito po mga kalingap sa mga LG supporters natin dyan. Ito po ngayon pala ang problema sa kwarto ni Viancy, tumutulog dito. Kaya ngayon, hindi po daw makatulog dito si Viancy. Sa baba siya. Sa baba natutulog? Sa baba po, Nay? Kwarto po namin. Sa kwarto Ayun. daw po nila nanay. So parang ano po ito? Parang inconvenience po para kay Viancy. Yes. So sa tingin ko bro, ito baka sa linya ng kuryente kasi mismo sa ano eh. Nope. Bro, sa halata naman. Yan. So, kung linya ng kuryente, hindi ganyan kalakas, guys. Kasi maliit lang naman yung linya ng kuryente. Malala yan, sa hero yan. Kasi, ayan o, naiipon na sa kisame. Tsaka linya ng kuryente, ano yan, guys, meron naman siyang insulation. Parang yung yung orange, kung nakikita nyo po yun na binapasok sa wire. May insulation po yun. So, at naka-ganon yun. Naka-gooseneck sa labas. Kaya, imposible na dadaan siya sa wire. Sa sa kisame, tingnan mo yung ano. May mga Ayan. Hira ng ano. nababad siya. No? Babad. Ito nga din, may part dito, itong guhit oh. Kaya mo, may basaan na oh. Ay, man. Mga tugtungan. Ayun o. Mga kulay. Ay! Ibig sabihin itong ano na. tubig Baka din sa bubong din talaga, no? Sa bubong po yan. Kasi Yes, ano na, sa itong bubong buong, yan. itong buong ito. Ano yan, may malaking damage yan kasi nagbagyo baga. Correct. Baka ano. Pagbagyo na. Kasi malakas malakas lang. Ano ito, Nay? Kailan pa po itong ano, Nay? Itong tulo na ito ng bahay. Nakilang po yan. Grabe guys, no? Kung nakita natin dati yung kwarto ni Viancy, grabe, ang ganda, no? Pati yung pinaka-carpet niya, puting-puti. Ngayon, ibang-iba na yung itsura dahil sa damage sa kanilang bubong. Sana maayos. And may plano naman yata sina nanay niya na ipagawa. Matagal na po yan, Nay? Umulan. Siguro may ano kasi dito sa kwarto ng lalaki nag-ano na din. Ayun, si Viancy, oh. Tapos nagbagsak na yung... Ay, ayun na. Ay! Bumagsak na yung kisame na itukod. Kaya. Ayun guys, oh. Grabe. So, ano lang, kwarto ni Viancy tsaka kwarto ng mga bata. Ayun, tinukuran na yung kisame. Talagang ano na yan, malala yung damage sa ibabaw. Kumbaga tingnan natin mamaya guys. Ay, isa kasi sa pinakadelikado dyan, dahil may mga naiipon na tubig sa loob ng kisame. Once na nabigatan yung kisame nila at rumupok na yung mga tornilyo or mga pako ng kisame, pag biglang bumagsak, yun ang mas delikado. Baka may tamaan pa sa kung sino man sa family ni na Viancy po, Wala din ilaw dito. Nag-aaral yan. Sorry to yan. Grabe. Yan ang... Makiki, ano lang kami to, ya? Istubo lang kami saglit to, eh. Dahil daw gawain. May Masipag tukod ang na anak guys. ni nanay mag-ano. Aral. Kakabilib. Yun po. Pero ako nakita niyo sa bahay. Nag-aaral siya pag walang pasok. Uy, bayit. Tapos pagkatapos ng gawain ng... Iyo, sama rin ko to. Pero ano yan, bro? Bro, yung ganyang tulo, parang medyo malaking problema yan. Correct. Baka, kasi pwede niyang madamay itong lahat ng to, ay. Damay na ito talaga. din, oh. Ano na yan, gapang na, syempre, Ibig sabihin, malakas na talaga. Malaki na talaga yung damage
Kaya gumagapang nasa loob ng ng kisame. Buong bahay talaga yan. Yun, nasabi ko kanina, pagka rumupok talaga yan guys. Pagka rumupok at bumagsak, nako, yan delikado. Ulat halos. Madadamay talaga yung bro, no? Yung kabuuhan ng kisame, no? Tagigil po na daan. So ayun mga kalingap, nakita po natin yung tulo bro, medyo malakas nga. Pero may tulo-tulo siya, pero sa labas po hindi pa po yan umulan. Paano pa kaya pag bumubuhos na yung ulan? Talagang Correct. yun. Tuloy-tuloy ang tulo, no? Uy, Baka ako. Doon si Biancy. sabi mo na meron ka po na yung tawag Natikilan sila lahat sa Distract mo kami, paglabas di ni po Biancy. makabukas ng Shalain si Biancy. Baka dyan po si Biancy mga kalingap. Grabe, thank you so much kay Biancy. Sabi po nyo na meron kayo na video nung pwede po makita yung video nung kapag tumutulo yung pwede po patingin po, Nay. Grabe na bro, videohan pala, no? Grabe mo talaga yung Ganda yung makita natin. Bro, paano pag lumalakas yung ulan, bro, yung tulo? Talagang buhos yan. Pwede pa makaabot dito. Yan nga ang problema. Ang dami pa namang gamit ni Biancy dun. Madadamage yung ibang gamit. Pwedeng makasira yun ng gamit. Ay, yung kutsyon, bro. Yun ang mahirap yung pag nabasa yun. Patuyo ka pa nun. Kapal baga yun. Okay lang yan kung kutsyon lang. Pero pagka bumigay yung kisame, buong kisame, lalong-lalo na dun sa kwarto ni Biancy tsaka dun sa mga bata po, pag bumagsak yun, baka may tamaan pang tao. Yan ang mas delikado. Manganga mo yun. Ko dito, kapag ma-damage nga talaga yung mag-grounded yung mga electrical wirings, yun ang medyo mahirap Pwede, dito po pwede. mga kalingap. Yan, dami. TV. Kasi nakita natin dito mga kalingap, dito sa kabilang kwarto ng mga lalaki, humupa na yung humupa na. So ito pala po mga kalingap yung Lumundo. problema dito So, nila magagawa Fiancé na. sa bahay nila ngayon. Isa din dun sa mga Kaya ngayon, no? Meron mo. Mahirap yun kung may tubig pa yun. Yung parang sa trapal baga, no? Kaya, Mahirap yun. Nakikita ko na sa video. ay grabe, ang lakas! Grabe. May shower. Shower, oh. Ayun na po mga kalingap po, bumubuhos na. Hindi ka dyan natulog. Grabe yun. Buhos talaga. Tira na siguro. Ayun, lakas nga. Tuloy-tuloy yung tulo. Kisame. So yun guys, lakas ng tulo, makikita nyo doon sa gitna ng chandelier yung pababa. Pero pati yung cellphone ni Mama Hansel guys, nakakaawa na. Ano lang yata yun, kumbaga yung tempered glass lang po yata yung nasira, Pero grabe yung tulo, Talaga makikita nyo, ay Oh, parang malala, siya nabasa. malala na yan. Anong magandang solusyon nito bro? Ikaw bro, baka mayroon kang Siguro, magtawag ng karpintero at di natin kaya yan. Ipapahanap talaga yan. Grabe yung solusyon niya. Tama naman si Kuya David sa sinabi niya. Hindi naman daw nila kaya yan, kaya magtawag ng karpintero. Ang galing niya talaga, no? Kailangan ma-pinpoint yung dinadaanan ng tubig. May naman plano. Opo, may plano naman po kami dyan na sabi ko, pag hindi na pag maganda na yung panahon, palitan na lang talaga ng bubong. Parang buong na daw kasi. Asa bubong po talaga? Ano po yan? Inakyat na kasi. Di ba po di ba po bagong-bago pa naman po yung bubong? Bakit po may tulo po? Ano po daw, parang putol-putol po eh. Ano po yung So yun guys, so hindi talaga basta-basta ang paggawa ng bubong po, lalong ganyan mga kagandang bahay. Kailangan talaga pulido dapat, no? Putol-putol daw yung ewan ko kung ano yung putol-putol doon. Pero mamaya silipin po natin yung bubong dahil basta. Kasi meron nabibili niya isahan po ay. Opo. Isang kunyari, So ito guys, binalikan lang natin yung mga naunang vlogs ni Kalinga Prab na kung makikita nyo yung bubong po nila Biancy, ang liit ng slope. Tingnan nyo yung kapitbahay yung green. Kumbaga, magkaiba naman ng design pero yung bubong po nila parang nakaganon, no? Yung slope niya supposedly malaki, yung at least mga 30 to 45 degrees. Kasi pagka ganyan po na pantay, halos pantay na. Meron naman pong slope yan, pero napakaliit.
napakaliit. So ibig sabihin, pag malakas yung ulan, hindi ka agad bumabagsak yung ulan po, ano. So naiipon talaga sa ibabaw and maghahanap din ng madadaanan. Whereas kung medyo malaki po yung slope niya, talagang tuloy-tuloy lang dapat yung agos ng tubig, no? Lalong-lalo na kung nakikita niyo to, guys. Ito. Yan. Kung nakikita niyo po yung puti, ano po yan parang bulkasil. And yan yung suspect nila dati, nila Supermac, na dinadaanan ng tubig. Yan din yung sinasabi ni nanay na parang putol-putol yung ano. Ayan po, makikita niyo po yung na puti din. Siguro hindi man po ako expert, guys, kumbaga sariling opinion ko lang po ito, na siguro kailangan kapag ganyan na design, which is bihira lang ako makakita. Actually, first time ko na makakita ng ganito na klase ng bubong na malaki yung area tapos maliit lang yung slope. Para sa akin kasi practical. Kapag malapad yung lalagyan mo, dapat yung slope mo mas malaki din para yung tubig talagang or gawin nilang gano'n, no? Yung doble agwas yata kung tawagin yan, yung nakaganon. So ibig sabihin, mas mabilis po yung agos ng tubig. But anyway, makikita din yan ng mga experts. Sayang nga lang. And dati kasi may konti din akong alam, guys. Kwento ko lang. Yung ex ko dati is a contractor, civil engineer siya. And nagpupunta rin ako sa mga projects niya, mga residential houses. And nakikita ko kung paano nila gawin yung mga bubong po, Kasi kapag kaganyan, yung medyo flat lang yung bubong mo na ganyan. Supposedly, yung duktungan ng yero mo, mas mahaba dapat. Kasi kung maiksi lang yung overlap ng yero, pagka dito nanggaling yung hangin, talaga isisiksik niya yung tubig ulan. Maghahanap talaga ng ng madadaanan. So yung sinishare ko lang yung kaunting alam ko, guys. But anyway, makikita yan ng mga expert at sila talaga makakapagbigay ng solusyon. So yan, tingnan po natin paikot, guys, para makita natin kung gaano talaga kalaki yung slope ng yero, ng bubong. So yan, guys, di ba? Halos naikot na natin, pero yung slope niya halos hindi mapansin. So ibig sabihin na stranded talaga yung tubig sa ibabaw. So naghahanap siya ngayon ng madadaanan niya na babagsakan. So kisame talaga babagsakan niya. So yun, sayang lang, guys. Ayan, Isang kunyari, Yun. kasi yung haba, 12 siya. Mga 20 yung haba, 20. Nagkapalitan ng... Actually, meron mga dyan, guys, yung mga modern na ngayon na solusyon para sa mga ganyan. Meron pong nilalatag sa yero na parang carpet, pero made of rubber, na tapos yung ilalim niya is parang alkitran. Nilalatag po yun, buo siya. And then susunugin para malusaw yung pinaka alkitran sa ilalim, at talagang dikit na dikit at pang lifetime. Medyo nga lang siguro yun, medyo expensive, pero ganun po ginagawa sa mga pang waterproofing kung tawagin. Mga may pera, ganun po ginagawa nila. Mali yung pagkapatong mali ang Kaya po. di Papalitan maganda. Yun, nabanggit din ni na mali yung pagkapatong. Kumbaga masyado siguro yung overlapping ng bubong nila. Kasi habang lumalaki slope, okay lang na kahit 8 inches lang
yung overlapping, pero habang bumababa yung slope, lumiliit. Dapat humahaba din yung duktungan ng yero para mahirapan yung tubig na bumalik po, ano. Yun. Talaga, palitan po yung gubong. Yung buo na siya, hindi dapat Ibabaw yung isa. Pwede. May kasi dugtong-dugtong doon yung data sa pinagdugtong-dugtungan doon na ano. Nasiin. Kasi imposible kasi bago-bago ng bahay. Oo nga, tsaka bago pa lang yung Oo. yero. Yero, kabagbaw ng yero. Yung yero nga sa bahay namin, hindi ko So, yan guys. So, hindi talaga basta-basta gagawa ng bubong po. Ano? Kailangan talaga dyan ipagawa sa mga eksperto. Kasi okay lang naman pag hindi umulan. Pag umulan, sabi nga ni nanay, natulo lang pagka naulan. alam kung elementary pa lang ata ako nun. Wala pang tulo sa bahay. Tsaka nilagyan naman niya nung nakaraan ng mainit ng bulkasin. Nilagyan na niya, nagtutulog pa rin. Yun. Tulo pa din Sa pag Kasi yung bulkasil naman kasi guys, kapag ka talagang hindi naman pang lifetime yun eh. Kumbaga, siyempre nabababad sa araw, tapos mauulanan sa katagalan, nagkakaroon din ng ng mga tinatawag na maliliit na crack na hindi masyadong visible sa ating paningin. Kakaroon din yan, lalo't hindi maganda yung pagkakalapat. talaga ata, pagkasalansa na din. Papalitan dapat yung buo. Pagkasalansan. Buo siya. Pag mga ganyan kayo rin, mga magkano magasto sa ganyan. Nako po. Siguradong malaki ang gastos yan, guys. Actually, meron nang na-order din ng mga yero ngayon doon sa mga pagawaan mismo, ano, na susukatan nila yung buong, buong area ng roof ng bubong at sila na bahala mag-design. Kaya lang talagang expensive po yung mga yun. Siyempre, kaya naman nagkaganyan. Siyempre, pinagkasya lang din kasi yung budget ng mga sponsors before po, ano. Siguro ganyan talaga. Laki yan ay. Magkano na ba ngayon? Isang bubong Depende kasi. Ang isang bubong kasi depende sa color roof. Yung mga nasa 1,000 ang color roof. Yung color roof as in siya. Dose na yun. Hindi. Ano pa yun? Digis pa lang yun. Mga ganun po yun. Kasi sa kapal, may kapal pa, tas brand. May kapal pa. Oo. Brand. May brand Buti pa pag yan. bench. Bukod po dyan ay sa kisame nyo sa mga tulo. Ano pa yung ibang nyo po dito? Baka may iba pa po kayong problema dito na Wala naman. Okay na. Okay naman po kayo na Ang yan. tindahan ay, kumusta po yung... Yun, nakakatulong po yan sa amin sa pang-araw-araw. Yun. Ang News. kita. Okay po. Pag may pasok lalo, mabenta po. Baga dahil may lang po. mga Baga May school po Marami kayong kita na Hindi Opo. pwedeng makautang. Busy talaga, oh. Nag-ano yung mga karpintero dyan, nag-uutang naman sila sa akin pag Lunes hanggang Biyernes. Pag Sabado, sahod na yun. Bayad na sila. Yes po talaga sila. Kasi, kawawa, gaya ng isang trabahador, nag-iutang na ng bigas. Kasi wala daw pagkain yung family niya. Sabi ko, hindi sana ako nagpapautang ng bigas kasi yung mga pangmerienda na lang nila. Kaso, yun nga, naawa ako kasi nagtatrabaho naman siya, tsaka Sabado naman sa sabi ko, sige na. Hindi rin talaga. Siguro yung mga karpintero na sinasabi ni nanay, yung mga gumagawa doon sa bahay ni, ni Red Saint. Iwasan niya Yung kakaawa kasi. Bigas talaga. Kahit maawa ka rin talaga. Oo nga. Kahit ayaw mo magbigay, Tama. syempre magbibigay ka kasi pagkain yun eh. Tama. Pero pag alak, wag na. Yan lang. Pag ganyan po, wag na po. Pag pagkain, nabigay naman ako pag Opo. bigas talaga. Kasi yun, pangailangan talaga yun. Pangailangan ng pamilya nila yun. Naipautang ako. Wala akong bigas eh. Pero Nay, magpili ka din ng papautangan mo. Kasi mayroong mga tao dyan. Nandyan ba? Nandyan? Ba't gumagano ka, bro? May mga tao dyan kasi na ano lang. Wala naman titong gano'n. Walang ganun. Walang ganun. Mabuti wala. Mabuti wala. Di ba? Isang kilo Wala lang naman na naman. gano'n. Tsaka siguro na ano din sila. Kasi sinasabi ko sa kanila, mautang kayo kasi ito, ano lang, yung parang niro-rolling ko lang din po itong sabi kong ano. Kasi Yun. hindi naman Buti pinapaliwanag ni nanay. kailangan ko din na maipalago. Opo. Malaking tulong din pala talaga yung tindahan. Oo. Si tatay po, asan ngayon si tatay? Na ano po siya, nagtatrabaho siya sa kusina, ginagawa po bagay yung ano namin, kusina. Guys, yung yung parang extension sa likod, no? Yung dirty kitchen. Matagal ko na rin, ewan ko, sino yung last na nagpakita doon? Nagpakita ng
ginagawa na yun. Pero tagal ko na rin di nakikita eh. Nung inumpisahan yun, nakita natin. Yun nga, siya na lang ang naggagawa-gawa. Kaso ngayon maulan, nahinto siya. Nadingdingan man na po niya, tapos may bubong na. Okay. Sana na yan po, mapaayos natin itong mga sira dito sa ano nyo, sa Kisame. Bubong. And sana tumigil na yung sama ng panahon po. Pag na po. Hindi na natapos. So yun guys, may plano naman daw silang ipagawa po. So, nako, kailangan nilang kailangan dagdag na naman to na para kina Viancy. Siyempre, bahay naman din yan. Pero siguro, baka may din, ma-touch ang mga puso ng mga supporters, baka tumulong din. Di ba guys? Kasi, Hindi na natatapos. kaya, Sayang yung bahay. Parang pag maulan, mapitiw. ang hirap gumalaw. Ang hirap Mapitiw. gumalaw. Maulan. Mapitiw po baga. Ano mapitiw na? Parang Nakakailas. mailas. Mailas. Nakairita. First time ko marinig ang word na yun. Kakairita. Dait yan eh. Siya? Hindi ko alam ngayon ko lang Tagabasod kaya ako. Dait yun, di ba? Di ko na ako ay. Tagabasod ako. Bicol yun. Ano, pitiw? Mapitiw. Mapitiw. Hindi ko alam talaga din yun. Di ko rin alam yun bro. Medyo malalalim na words yun. Malalim na. Alam mo yun, Beshi? Oo. Alam mo yun. Alam ko din po eh. Hindi ko lang sinabi, malalaman nila eh. Hindi, alam na namin. Nay, may iabot po pala ako na isa inyo. Galing po ito sa Kalingap Tahanan. Kaunting tulong po. Para daw po ito sa pang-allowance po ng mga bata. Pambaon po. Nakakaya na. Ay, hindi po. Ano po ito na? Ikaw ang Mahiya mahiya. sila. Mahiya ka naman. Mahiya. Ito po na galing sa Kalingap Tahanan ay kaunting tulong lang po para po sa pang-allowance po ng mga bata. 2,000 pesos po. Thank you Salamat po. tayo. Pasensya na yan. Okay lang po ito. Kahit ano po, ano na nga po, nakakaya na nga po kasi may ano naman po pag nakaka-dele-delensya naman po sa tindahan. Pero thank you pa din po sa kasi may pandagdag ako sa kuryente. Opo. Deserve nyo yan ay. Grabe si nanay guys, no? Hindi niya basta-basta tinatanggap yung mga kumbaga nahiya siya. Kasi alam na natin na marami na rin naitulong yung mga sponsors, si Kalingap Rob, parang nahiya na siyang tumanggap muli, no? Ay hindi siya basta-basta yung tahimik lang natatanggapin. Family kasi ang bait po ng pamilya ni Viancy. Totoo yun. And talagang deserve nila yung mga blessings na natatanggap po nila. And sobrang thank you po sa talaga. Walang sawang suporta sa kala Viancy, sa Edsy, sa Kalingap. Patuloy yung blessings na dumadalo. Saan ka pala si Biancy? Bro, yung bro si Viancy ang sipag bro. Ay, yun o. Ayan pala. Uy, may pakape. Gagawa ng kape. May pakape si Biancy. Supported yata yan, no? Ayun. Ano na yung masasabi mo na doon sa sa Kalingap, sa ang patuloy na pagtulong kahit kayo po ay napabahayan na, ay tuloy pa rin po yung pagtulong po. Talagang maraming salamat sa sa lahat sa Panginoon kasi kahit kailan hindi niya kami pinabayaan mula po talaga. Basta ang masasabi ko lang po sa sa iba na talaga pong nawawala ng pag-asa. Dasal lang po tayo palagi. Laging wag natin kakalimutan na kahit tayo ay lugmok na. Akala natin na talagang babagsak na tayo. Nandiyan po ang Diyos, nakikinig po siya lagi sa atin. Tapos sa pangalawa po sa Kalinga po kay Kuya Bal, kay Rab, sa lahat po sa inyo mga kibis mo, na-miss ko po yung dating sama na. Kaya nga po, na-miss ko nga po yung yung mga simple lang po baga, nakaka-miss po baga ang mga Pero papaayos pa din po namin yung kasi. Opo. Yun ang isang pinaka-good news guys na gagawin ni nanay. May plano rin silang ipaayos yung dating bahay po nila, no? At ang pinakamaganda dito guys, ito pakinggan natin kung anong plano nila doon, kung bakit ipapaayos. Memorable po ba yun sa Siya nga. Parang lang tambayan kasi harap ng dagat. Opo, pag summer po, pwede kayo doon. Sabi ko pag Kalinga po. Gawin mo rest house. Gawin mo rest house na Papaayos po natin yun para may tambayan tayo pag summer. Matambay kami na doon pag mapunta kami kunyari kala Rosan, kala Dara. Pahingahan, di ba? Pahingahan. Opo, papaayos natin para may may tuluyan po ang Kalingap dun sa
papunta doon na binablog po ng Kalinga para po parang tulong na din po namin sa ano. Grabe guys, papaayos yun. Parang tulong na rin sa Kalingap daw na pwedeng tambayan ng mga vloggers na nagpupunta doon sa area na yan, no? Kagaya kina Carla, kina Ross, ay sino pa? Sina Dara yata, nasa area din na yun. Grabe yung plano ni nanay. Kumbaga, hindi sa sarili lang yung, hindi lang pansarili nila yung purpose doon, kundi para sa Kalingap. Parang giving back ba? Parang binabalik nila yung blessings. Nako, pag narinig ito ni Kuya Val, malamang baka siya na magpagawa dyan. Dahil ang ganda ng plano pala ni nanay, guys. Dapat na, pag may kapehan doon ay, may bayad. Kasi malulugi naman kayo yan, pangit naman yun na ano. Parang ano pala yun, parang lumalabas, parang siyang landing pad. O landing. Yun. Exactly. Kumbaga, yun. Kaya nasabi ko kanina, baka marinig ni Kuya Val yung plano ni nanay. Baka sila na mismo magpagawa niyan. Kasi, yun pala yung, yun pala yung purpose ng kaya paggagawa. Para magamit din ng Team Kalingap para sa pagpa-vlog, pahingahan. Actually, ewan ko lang kung natuloy yung plano ni Starax. Kasi sabi niya, makikitulog daw siya ron pagka napupunta rin daw siya sa area. Kaya lang din naman, tayo yung bilang kape. Kape yan. Tayo madala ng kape. Pwede kayo doon ano po kasi may bantay naman po doon. Itong may nakatira po doon. Yung Joey ni Bianci, guys. Yung tito po nila kasi wala din po yung bahay kaya Pinatira niyo po. kaya pinatiran. Actually guys, may portion ng ipinagawa si si Kuya Val, yung sa may outer area ng parang receiving area ng bahay na yon, yung lumang bahay ni Bianci. Pinapalitan na ni Kuya Val ng yero. Nilagyan po ng bago talaga na yero po So yun. Pero siguro pag narinig ka ni Kuya Val itong plano ni nanay, baka ituloy-tuloy na niya ipagawa yun. Lang namin. Kasi wala namang Parang nagbabantay. nakita namin yung vlog namin nung ni Kalingap Sarap. Kawawa po yun ay kaya doon sabi ko dito ka na muna kasi wala naman siyang bahay. Thank you talaga po sa Kalingap kasi sobra pong nabiyayaan kami ng ng biyaya po na talagang nagpapasalamat po kami. Sobra-sobra pong tulong niyo sa amin, sa lahat po ng Kalingap. Sana po supportahan na natin sila. Thank you po. At sa mga supporters po, dahil kung di po dahil sa supporters, hindi po yung views ni Bianci, sa mga nagmamarathon po. Thank you po talaga sa inyong lahat. Opo. Si Marathon. Ngayon, hanggang ngayon. So yan, shout out EDC Marathoners. Grabe, naalala kayo ni Nanay Hansel. Nagpasalamat sa inyo na matyaga talaga na nagmamarathon po Hindi lang si Bianci ang talagang nabibiyayaan doon, kundi mismong channel ni Kalingap Rob talaga. Lahat po suportahan natin ng kasapi ng Team Kalingap. Lahat po. Yun. Tsaka sana po wag na po tayo mag-away-away. Wala na po. Galing. Sana po magkaisa po tayo. Dahil isa lang naman po ang inaano natin yung Kalingap. Kasi Team Totoo po yan Kalingap. ay. Totoo yan. Sana po wag na tayo mag-away-away. Magkasundo na lang. Tawag sana tayo Grabe si nanay, no? Ayan na naman, guys. Kay nanay ko na naman, Nanay Ansel ko na naman, first time narinig na manawagan ng ganyan po, First time. Iba talaga itong pamilya ni Bianci. Kakaiba talaga yung support nila sa Kalingap. Sobra. Yun ako na-iris eh. Gagawin mo lang naman. Joke lang. Sabi ng nanay, mag-away. Sorry na. Dala ko na yung emosyon ko. Kinabahan si nanay. Di na Na-miss ko din yung mga ganito dati doon sa dati. Salamat po kala nanay, hindi nagbabago. And nahiya nga ako na yung magbisita kasi parang baka maka-istorbo kami. Hindi naman. Pero hindi Salamat po nagbabago sa inyo. Salamat po. Pag-accommodate talaga sa Sige, sila. Nay, Na-miss salamat ko po. kayo. Thank you po, Nay. So, ayun mga Kalingap. Salamat din kay Bianci, guys. Ayun si Grabe, may kape. Ang ganda ni Bianci dyan, guys. So, walang makeup. Kumbaga, kitang-kita yung tawas din ng kanyang ilong, grabing haba. Yun yung lamesa. Dito na lang. Dito.
Okay lang ba dito? Wala pa ito ko yung ano, asukal. Ay, okay lang. Kasi ano ako eh. Healthy ako eh. Perfect ah. Oh, grabe. So guys, ito guys, lasahan natin ang kape ni Viancy. Kopi ko talaga yan. Grabe ito, Ray. Grabe, pinag-halo-halo niya po ito. Galing pa daw po ito sa ano, tae ng cheetah. Grabe, tayo ng cheetah. Actually, meron pong ganun guys, pero hindi po cheetah. Kumbaga, musang at merong malaking, ano yan, merong malaking paggawaan ng kape na ganyan sa Kalinga, Apayao. Narating ko na po yun. And ano naman po yan, hindi mga wild na mga musang, kumbaga mga alaga po nila. And pinapakain po, ang pinapakain po sa kanila mismo ay yung coffee beans. Ngayon, pag lumabas, ay talagang pinoprocess pa naman yun. Hanggang nakapag-uwi nga ako nun, hanapin ko. Formang ano talaga, dumi niya. Pero walang amoy. Walang amoy na mabaho. Kundi amoy kape. And napakamahal po nun guys. Kumbaga ang per kilo nun, yung pag doon ka mismo sa factory bibili, dati no, 1993 pa yata yun. 2014, nakarating ako doon. Ang isang kilo na dati doon, nasa 5K. Ngayon, dito sa labas, umaabot yata ng 30 to 40,000 per kilo. Yung process na, yung titimplahin na lang. Ganun kamahal. Di ba yun? Yan. Wait lang po. May halo na rin. Escape flakes bro sa loob. Grabe. Ano sabi mo? Ang sarap. Ang sarap po. Grabe, ang sarap ng kape ni Viancy. Ang bango. Parang may lasa, parang may vitamin C, may vitamin A. Vitamin A. Parang kumpleto siya. Parang lasa Basic pa, bro. may konting lasang adobo. Aray ko. Para sinasabi ni Kalingap Ian na hindi na hugasan yung tasa kasi may lasang adobo daw. Ay, joke lang. Joke lang. Sa iyo kutsara. Joke lang. Ano na yun? Nasa lababo yan kanina eh. Walang tubig. So yun na guys, grabe ano. At kakaiba talaga yung pamilya ni na Viancy. And sana nga ay maayos na the soonest yung bubong po nila. Kasi napakadelikado po niya. Hindi lang yung aksidente ang mangyayari, kundi ay di lang yung pagbagsak ng kisame ang pwedeng mangyari dyan. Kundi baka mag-short po yung kanilang linya ng kuryente po ano. Dahil doon na nga mismo tumutulo sa ano, sa may chandelier. Grabe. Sana, yan, bahala na kayo dyan na talagang sobra-sobra ang mga blessings. Baka pwede mag-share ulit sa pamilya ni Viancy para makapagawa na kagad, no? And, isa pa, yung bahay nila sa masalong-salong. Ang ganda ng plano ni nanay. So yun ang abangan na naman po natin guys. And, thank you po sa lahat ng mga patuloy pa rin na nagtitsaga na sumusuporta din sa aking munting channel. May kalab shoutout po sa inyo. And happy Valentine's. So ito uli ang inyong lingkod, Batang Elyu. Magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na uploads. So pansamantala, bye-bye po muna. Bye.